Maligayang pagbalik sa channel. Sa Amerika ngayon, halos hindi nawawala sa balita ang usapan tungkol sa hangganan, mga migranteng tumatawid, mga bakod na bakal, mga barbed wire, mga raid, mga deportation, at mga pangakong ibinabato sa entablado na kesyo kapag sinarhan ang pinto sa mga dayuhan, gagaan ang buhay ng ordinaryong Amerikano. Sa unang tingin, parang simple. Ang kwento, kapag mas kaunti ang dayong manggagawa, mas maraming trabaho para sa lokal. Kapag mas maigpit ang visa, mas ligtas ang merkado para sa sariling mamamayan. Maganda pakinggan. Diretso, matapang, madaling i-post sa campaign ad. Pero kapag hinubad natin ang layer ng politika at tinitigan natin ang mismong makina ng ekonomiya, doon lumalabas ang masakit na katotohanan. Ang tanong ay hindi lang kung sino ang makakapasok sa Amerika. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Kapag isinara ng Amerika ang pinto sa mga migranteng manggagawa, sino talaga ang unang nababasagan ng plato? Ang sagot, sa huli, ay hindi yung politiko sa telebisyon, hindi yung mayamang may 5 bahay at 20 abogado. Ang tunay na nagbabayad ay ang pamilyang bumibili ng gulay sa supermarket, ang umuupa ng apartment, ang naghahanap ng murang pagkain, ang nagbabayad ng interes sa utang, at ang umaasang may matitirang desenteng ekonomiya para sa susunod na henerasyon. Para maintindihan kung bakit napakalaki ng epekto ng usaping ito, kailangan nating balikan ang pundasyon ng ekonomiya ng Amerika. Hindi lang kultura ang binuo ng mga migrante roon, pati mismong paglago ng bansa sa napakahabang panahon ay pinatakbo ng tuloy-tuloy na pagpasok ng bagong tao. Bagong lakas paggawa, bagong ideya at bagong ambisyon. Mula sa mga manggagawang tumulong sa paglatag ng riles noong mga nakaraang siglo hanggang sa mga inhinyero ng software, siyentipiko, doktor at negosyanteng nagtayo ng mga bagong kumpanya sa kasalukuyan, malinaw ang pattern. Ang Amerika ay hindi simpleng bansang tumatanggap ng migrante. Ang Amerika ay ekonomiyang matagal nang umaasa sa migrasyon bilang gasolina ng paglago. Sa wika ng macroekonomiya, 2 pangunahing sangkap ang gumagawa ng output ng isang bansa, kapital at paggawa. Maari kang magkaroon ng makina, gusali, pabrika, computer at bilyong dolyar na puhunan, pero kung kulang ang taong magtatrabaho, mag-ooperate, magdidisenyo, magbebenta, mag-aalaga, at mag-iimbento, lulubog ang potensyal ng buong sistema. Ngayon pa mismo, mababa na ang birth rate ng Amerika. Maraming matatanda ang nagre-retiro. Kumikipot ang lokal na supply ng manggagawa. Kaya kapag pinutol mo pa ang daloy ng mga migrante, para kang kusang nilalagyan ng bara ang ugat ng isang higanteng katawan na dati nang hirap sa sirkulasyon. Dito pumapasok ang isang mahalagang bagay na madalas hindi naiintindihan sa mababaw na debate. Ang migranteng lakas paggawa sa Amerika ay hindi iisang klase lang. May 2 dulo ito at parehong kritikal sa ekonomiya. Sa isang dulo, nariyan ang mga manggagawang gumagawa ng mabibigat, delikado at nakakapagod na trabahong madalas tinatanggihan ng maraming lokal. Sila ang nasa bukid, sa meat processing plants, sa paglilinis ng hotel, sa kusinang restaurant, sa construction site, sa landscaping, sa caregiving, at sa samot-saring pisikal na trabaho na hindi glamorous pero siyang bumubuhay sa pang-araw-araw na sistema. Sa kabilang dulo naman, nariyan ang mga highly skilled na dayuhan. Software engineer, AI researcher, biomedical expert, doktor, profesor at iba pang may specialized na kakayahan. Sila ang nasa mga laboratorio, startup, ospital, universidad at research center. Kapag hinarang mo ang una, magkakaroon ka ng kakulangan sa mga kamay na bumubuo ng basic na produksyon at serbisyo. Kapag hinarang mo ang ikalawa, tinatamaan mo naman ang utak na lumikha ng susunod na teknolohiya at susunod na wave ng kompetisyon. Sa madaling sabi, binabaril mo ang paa at ulo ng ekonomiya sabay. Unahin natin ang pinakaagarang tama, agrikultura. Madalas isipin ng marami na dahil makapangyarihan ng Amerika, automatic na stable ang supply ng pagkain nila.
Pero sa likod ng makukulay na aisle ng supermarket ay isang sistemang sobrang umaasa sa migranteng paggawa. Sa maraming bahagi ng agrikultura, napakalaking porsyento ng mga nagtatanim, namimitas, nag-aani, nagbabalot at naghahanda ng produkto bago makarating sa merkado ay mga migranteng manggagawa. Kapag pinahigpit mo ang border policy at pinaigting ang raid at deportation, hindi lang tao ang nawawala. Nawawala rin ang mismong kapasidad ng agrikultura na mag-ani sa tamang oras at sa pagsasaka. Ang oras ay lahat. Hindi pwedeng sabihan ang kamatis na maghintay muna hanggang matapos ang political speech. Hindi pwedeng pakiusapan ng strawberry na huwag munang mabulok dahil may problema sa visa policy. Kapag walang sapat na tao sa bukid sa tamang linggo, hindi lang bumababa ang kita ng magsasaka. Nawawala ang mismong ani. Kapag nangyari iyan, ang kasunod ay napakapamilyar sa ekonomiya. Tataas ang presyo. Kapag lumiit ang supply habang pareho pa rin o tumataas ang demand, natural na aangat ang presyo ng pagkain. Doon nagsisimulang sumipa ang tinatawag na cost-push inflation. At ang inflation, hindi yan parang drama sa internet na pwedeng i-scroll past. Kapag tumaas ang presyo ng pagkain, literal na lahat apektado. Maaring sabihin ng iba, di taasan ang pasahod para pumasok ang mga lokal sa bukid. Pero dito, pumapasok ang realidad. Kahit taasan mo pa ang sweldo, hindi ganoon kadaling palitan ng labor force na sanay na sa sobrang hirap, init, seasonal instability at bilis ng trabahong iyon. Hindi porke tumaas ang alok ay biglang pipila ang libu-libong lokal para magpitas ng prutas ng ilang oras sa ilalim ng nakakapasong araw. Ang mangyayari, tataas ang gastos ng farm owners. Kukupot ang kanilang margin, may ilan na magsasara at mas lalong aasa ang Amerika sa imported na pagkain. Ang ending, iyong patakarang ipinangakong magpapalakas sa domestic economy, siya pang nagtutulak sa bansa na maging mas marupok pagdating sa food security. Parang bumili ka ng kandado para maprotektahan ang bahay mo tapos na-realize mong sa sobrang higpit ng kandado, hindi ka na rin makapasok sa sarili mong kusina. At hindi natatapos sa bukid ang kwento. Lumipat tayo sa construction, isa pang haligi ng ekonomiya. Sa maraming estado, napakalaking bahagi ng construction workforce ay mga migrante. Sila ang nagbubuhat, nagbubuo, nagkakarpintero, naglalatag ng konkreto at nagpapatakbo sa mga proyektong pabahay at infrastruktura. Kapag biglang sumikip ang labor supply dito, nagkakaroon ng bottleneck. Hindi matapos ang proyekto sa takdang oras. Humahaba ang construction timeline, tumataas ang pasahod dahil nag-aagawa ng mga contractor sa kakaunting manggagawang available. At gaya ng laging nangyayari sa negosyo, ang dagdag gastos ay hindi basta nawawala na parang bula. Ipinapasa iyan sa presyo. Ibig sabihin, mas mahal ang bagong bahay, mas mahal ang apartment project, mas mahal ang repair, mas mahal ang renta sa kalaunan. Sa panahong kulang na nga ang housing supply sa Amerika, ang pagpigil pa sa migranteng labor sa construction ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy ng housing crisis. Kapag tumaas ang presyo ng bahay at upa, hindi lang yan simpleng bad trip para sa gustong bumili ng first home. Sa makroekonomiya, napakalaking bagay ng gastusin sa pabahay dahil malaking bahagi iyan ng cost of living. Kapag mataas at matigas ang housing inflation, nahihirapan ang central bank na sabihing kontrolado na ang inflation. Kapag nakikita ng Federal Reserve na nananatiling mainit ang inflation, lalo na ang core inflation, napipilitan itong panatilihing mataas ang interest rates ng matagal at kapag mataas ang interest rates, domino na naman ang epekto. Mas mahal umutang ang negosyo, mas mahal ang mortgage, mas mahina ang investment, mas humihina ang expansion, mas bumabagal ang ekonomiya. Kaya mula sa isang patakarang mukhang tungkol lang sa hangganan, napupunta tayo sa mas malawak na problema. Kulang ang manggagawa, kulang ang bahay, mataas ang presyo, mataas ang interes, mabagal ang paglago. What I do people, isang paikot na bangungot na pwedeng magmukhang patriotic sa campaign rally pero lason sa aktual na ekonomiya. Sunod naman ang sektor ng serbisyo lalo na ang restaurant, hotel, housekeeping at iba pang hospitality work.
Ito ang isa sa mga pinakaunang nakakaramdam ng labor shortage kapag humigpit ang immigration policy. Hindi naman lihim na sa maraming lungsod sa Amerika, malaking bahagi ng back-of-house at frontline service jobs ay ginagawa ng mga migranteng manggagawa. Kapag kumonti sila, maraming negosyo ang mapipilitang bawasan ang oras ng operasyon, mag-shutdown sa ilang araw o tuluyang magsara dahil hindi makahanap ng sapat na tao. Para mabuhay, nagtataas sila ng pasahod, nagbibigay ng signing bonus o nag-aalok ng mas malaking benepisyo. Sa papel, pwedeng sabihin ng iba na maganda ito dahil tumataas ang sahod. Pero ang tanong, sino ang sasalo sa dagdag gastos? Siyempre, ang customer. Tataas ang presyo ng pagkain sa restaurant, tataas ang singil sa hotel, tataas ang service charges. Ang ordinaryong mamamayan uli ang magbabayad. Minsan ipinapakita sa debate na parang may instant victory kapag tumaas ang nominal wage. Pero kung kasabay nito ang pagsipa ng presyo ng pagkain, renta at serbisyo, wala ring gaanong panalo. Para kang binigyan ng mas malaking pay envelope pero habang pauwi ka, mas mabilis namang lumaki ang presyo ng lahat ng bibilhin mo, parang umakyat ka sa escalator na pababa. Dito pumapasok ang delikadong phenomenon na wage price spiral. Kapag tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo dahil sa labor shortage at cost pressure, natural lang nahihingi rin ng taas sahod ang mga manggagawa sa iba't ibang sektor. Kapag itinaas ng mga kumpanya ang sahod para makasabay, tataas ulit ang kanilang gastos at muli nilang ipapasa iyon sa presyo ng produkto at serbisyo. Kapag nangyari ito ng paulit-ulit, mas nagiging makunat ang inflation. Ang masaklap, kahit tila tumataas ang sahod sa papel, bumabagsak pa rin ang tunay na purchasing power ng mga pamilya. Kaya ang ipinangakong proteksyon sa lokal na manggagawa ay nagiging bitag. Sa halip na gumaan ang buhay nila, lumalala ang pressure sa budget nila buwan-buwan. Iyan ang problema kapag slogan ang namumuno at hindi supply-demand analysis. Pero hindi lang sa mababang bahagi ng labor market, tumatama ang paghihigpit sa migrasyon. May mas malalim at mas pangmatagalang pinsala ito, ang pagkawala ng talento. Sa loob ng maraming dekada, naging parang higanteng magnet ang Amerika para sa pinakamagagaling na tao sa buong mundo. Ang mga top engineer mula India, ang mga AI researcher mula Europe at Asia, ang mga doktor at siyentipiko mula iba't ibang bansa, marami sa kanila ay nangarap at nagpunta sa Amerika dahil naroon ang malaking merkado, malalaking kumpanya, malalaking laboratorio at malaking pagkakataon. Pero kapag ang visa system ay nagiging sobrang bagal, magulo, mahal, hindi predictable at punong-puno ng takot na baka isang utos lang ng gobyerno ay magbago ang lahat, unti-unting nawawala ang dating kinang ng American Dream para sa global talent. At sa kompetisyon ng mga bansa, ang pinakamagaling na tao ay hindi naghihintay habang kinukulong mo sila sa papel at pila. Lilipat sila sa bansang mas malinaw ang patakaran at mas ramdam nilang welcome sila. Kaya habang abala ang ilang politiko sa pagyayabang na mas naghigpit sila, tahimik namang nakikinabang ang ibang bansa. Ang Canada, halimbawa, ay matagal nang sumasalo sa mga talentong napapagod sa magulong immigration process ng Amerika. Ang United Kingdom, Australia at maging ilang bansa sa Europa at Asia ay agresibo ring kumukuha ng highly skilled workers, startup founders at researchers. Kapag hindi makuha ng mga kumpanyang Amerikano ang pinakamahusay na talento sa loob ng Estados Unidos dahil sa visa barriers, anong ginagawa nila? Nagbubukas sila ng research center sa ibang bansa. Nag-hire sila sa labas. Inililipat nila ang bahagi ng innovation ecosystem palabas. Ibig sabihin, hindi lang empleyado ang nawawala sa Amerika, nawawala rin ang ideya, patent, startup, buwis, at multiplier effect na kasama ng talentong iyon. Isipin mo na lang, kapag pinalayas mo ang mahusay na engineer, hindi lang isang salary line ang nawawala. Baka kasama niyang mawala ang susunod na breakthrough sa AI, biotech, clean energy o bagong negosyong kayang lumikha ng libu-libong trabaho. Isa pang madalas nalilimutan ay ang papel ng mga international student. Ang mga universidad ng Amerika ay matagal ng sentro ng world-class education at research at napakalaking bahagi ng ecosystem na iyan ay binubuo ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa.
Nagbabayad sila ng tuition, gumagastos sila sa tirahan, pagkain, transportasyon at iba pang gastusin. Sa madaling sabi, export industry din ang higher education. Ngunit higit pa roon, sila rin ang nagiging graduate researcher, innovator at future worker sa mahahalagang sektor. Kapag naging hostile ang visa environment at pakiramdam ng mga estudyante ay hindi sila tanggap, lumilipat sila sa ibang bansa. At kapag nangyari iyon, dalawa ang tama sa Amerika. Una, nababawasan ang kita ng mga paaralan at lokal na ekonomiya. Ikalawa, nasisira ang pipeline ng susunod na henerasyon ng siyentipiko, inventor at espesyalista. Ang bansang dati ay sentro ng global talent ay unti-unting nagiging bansang mahirap mahalin ng talentong iyon. Parang restaurant na sikat dahil masarap ang luto, pero dahil sa sungit ng bantay sa pinto, nagsimula ng maghanap ng ibang kakainan ang mga tao. Ngayon, pumunta tayo sa isa sa pinakaimportanteng mito sa usaping ito, ang ideya na ninanakaw ng mga migrante ang trabaho ng lokal. Ito ang paboritong linya ng maraming populistang mensahe dahil madali itong maunawaan at madaling ikagalit. Pero sa ekonomiya, kilala ang ganitong pag-iisip bilang fixed lump of labor fallacy. Ipinapalagay nito na may iisang takdang dami lamang ng trabaho sa isang ekonomiya. At kapag may dayuhang kumuha ng isa, may lokal na siguradong nawalan. Sa totoong buhay, hindi ganoon gumagana ang ekonomiya. Ang isang ekonomiya ay hindi pizza na may takdang bilang ng hiwa. Mas tama itong isipin na parang kusina na pwedeng magluto ng mas maraming pizza kapag dumami ang tao, demand, puhunan at negosyo. Ang mga migrante ay hindi lamang manggagawa, sila rin ay consumer. Umiuupa sila ng tirahan, bumibili sila ng pagkain, nagpapagamot sila, sumasakay sila, nagpapadala sila ng anak sa paaralan, gumagamit sila ng serbisyo at nagbabayad ng buwis. Ang lahat ng iyan ay lumilikha ng panibagong demand at ang demand na iyan ay nagtutulak sa mga negosyo na mag-expand at lumikha ng mas maraming trabaho. Kaya sa halip na bawasan ang kabuuang oportunidad, madalas mas pinalalaki pa nila ang kabuuang economic pie. Bukod pa rito, marami ring migrante ang nagiging entrepreneur. Ito ang isang napakahalagang bahagi ng kwento. Sa Amerika, kapansin-pansin na malaking bahagi ng mga founder ng malalaking startup at mabilis lumaking kumpanya ay mga migranteng ipinanganak sa ibang bansa o anak ng mga migrante. Hindi ito aksidente. Maraming dayuhan ang pumupunta roon dala ang matinding gutom sa tagumpay dahil malaking panganib na nga ang tinaya nila para makarating. Marami sa kanila ang handang magsimula sa maliit, mag-overtime, magtiis at magnegosyo. Mula sa tech startup hanggang sa grocery, restaurant, trucking, clinic at iba pang maliliit at malalaking negosyo, malaki ang ambag ng migrante sa paglikha ng trabaho para sa kapwa nila migrante at para sa mga lokal na Amerikano. Kapag isinara mo ang pinto sa kanila, hindi lang isang empleyado ang pinipigilan mo. Baka pinipigilan mo rin ang susunod na employer ng daan-daan o libu-libong tao. Iyan ang mahirap kapag tinitingnan ang migrasyon na parang pasaning dapat putulin, sa halip na potensyal na dapat ayusin at paunlarin. May isa pang layer na mas tahimik pero sobrang bigat, demografiya at social security. Tumatanda ang Amerika. Ang malaking henerasyon ng mga baby boomer ay papasok o pumasok na sa pagre-retiro. Samantala, humihina ang birth rate ng mga mas batang henerasyon. Ang problema rito, ang maraming bahagi ng social support system sa Amerika ay umaasa sa kasalukuyang workforce para pondohan ang mga benepisyo ng kasalukuyang retirees. Ibig sabihin, kailangan mo ng sapat na bilang ng batang manggagawang nagbabayad ng buwis para suportahan ang tumatandang populasyon. Kapag kumukonti ang batang manggawa at dumarami ang retirees, sumisikip ang fiscal pressure. Dito, nagiging napakahalaga ng migrasyon. Karamihan sa mga migrante ay dumarating sa working age. Hindi sila sanggol na kailangan pang palakihin ng gobyerno sa loob ng 20 taon bago magtrabaho. Dumarating sila na handang magtrabaho, magbayad ng buwis, at mag-ambag sa sistema halos agad. Sa madaling sabi, sila ang dagdag na gulugod ng labor force sa panahong lumalambot ang gulugod ng lokal na demografiya
Ang mas nakakagulat pa, may malaking bilang ng mga migranteng kahit hindi regular ang papeles ay nagbabayad pa rin ng ilang buwis sa iba't ibang paraan, kabilang na ang mga kontribusyong mahirap din naman nilang mapakinabangan ng lubusan. Kaya kapag naririnig mo ang simpleng linyang pabigat lang sila, kulang na kulang iyon sa katotohanan. Sa maraming pagsusuri, ang kabuuang ambag ng mga migrante sa mahabang panahon ay positibo, lalo na sa pambansang antas. Totoo, may mga lokalidad na nakararanas ng agarang pressure sa paaralan, ospital at infrastruktura, lalo na sa mga border state at lungsod na biglang tinatamaan ng malaking pagdating ng mga tao. Ngunit ang tamang sagot doon ay hindi wasakin ang buong immigration system. Ang tamang sagot ay ayusin ang fiscal sharing at suportahan ang mga apektadong komunidad gamit ang pambansang resources. Hindi mo ginagamot ang sprain sa paa sa pamamagitan ng pagputol sa buong binti. Yan ang hitsura ng maraming extreme na panukala sa usaping ito. Mahalaga ring tingnan ang usaping ito sa mas malawak na pandaigdigang konteksto. Ang Amerika ay hindi nakahiwalay na isla. Kapag humigpit ang pagpasok ng mga migranteng manggagawa at lumiit ang kakayahan nilang kumita at magpadala ng pera sa kanilang mga bansang pinagmulan, may epekto ito sa mga ekonomiyang umaasa sa remittance. Ang remittance ay hindi simpleng padalang pera lang para sa grocery ng pamilya. Sa maraming umuunlad na bansa, malaking tulong ito sa edukasyon, kalusugan at lokal na pagkonsumo. Kapag humina iyon, pwedeng lumala ang kahirapan at kawalan ng pag-asa sa mga bansang malapit sa Amerika. At kapag lumala ang kahirapan at kaguluhan roon, anong madalas na susunod? Mas maraming tao ang susubok umalis at humanap ng mas ligtas na buhay. Sa ganitong paraan, ang sobrang saradong patakaran ay pwedeng lumikha ng mismong problemang sinasabi nitong gusto nitong pigilan. Para kang nagwalis ng alikabok palabas ng pinto. Pero ang ginawa mo pala ay tinulak mo ito papunta sa bentilador para mas lalo itong kumalat. Sa usapin naman ng international trade at negosyo, mahalagang tandaan na hindi lang kasanayan ang dala ng mga migrante. Madalas dala rin nila ang mahalagang tulay sa pagitan ng Amerika at ng ibang merkado. May wika sila, may cultural understanding, may network, may alam sa negosyo sa pinanggalingang bansa at madalas mas mahusay silang magsilbing koneksyon sa global expansion. Sa panahong ang kompetisyon sa ekonomiya ay hindi lang labanan ng murang paggawa, kundi labanan din ng information, innovation at market access, napakahalagang asset ng mga taong may kakayahang magdugtong ng iba't ibang mundo. Kapag pinili ng Amerika na ikandado ang sarili nito, hindi lang nito hinaharangan ng tao. Hinaharangan din ito ang mahalagang tulay ng kalakalan, ideya at impluwensiya. Ang ganitong pag-urong ay pabor sa mga karibal na bansa na gustong agawin ang merkado, talento at pamumuno sa teknolohiya. Kung gusto nating makita ang babala ng isang bansang tumatanda habang masyadong sarado sa migrasyon, pwede nating silipin ang karanasan ng Japan. Napakayaman, mataas ang antas ng teknolohiya. Disiplinado, pero sa loob ng mahabang panahon, ay hinabol ito ng problema ng pagtanda ng populasyon, kumikipot na workforce at mahinang domestic dynamism. Hindi pareho ang Amerika at Japan, malinaw iyan pero may aral doon. Kapag ang isang malaking ekonomiya ay lumiliit ang labor force at kulang ang sariwang pagpasok ng tao at ideya, bumabagal ang paglikha ng demand, ng negosyo at ng enerhiya sa ekonomiya. Ang Amerika ay may malaking bentaha laban sa ganitong problema dahil sa tradisyon nito ng pagtanggap sa mga migrante. Pero kung kusang tatalikuran nito ang bentahang iyon, para na rin nitong kusang isinusulat ang sarili nitong mas malamig at mas mabagal na kinabukasan. May isa pang konseptong mahalaga sa pangmatagalang paglago, productivity, lalo na iyong kabuuang kahusayan ng ekonomiya sa pagsasama ng kapital at paggawa upang makalikha ng mas maraming output. Madalas tumataas ang productivity kapag may sari-saring uri ng tao, kasanayan, pananaw at karanasan na nagtatagpo. Ang diversity ng labor force ay hindi slogan para sa poster lang. Sa maraming kaso, ito ay practical na puwersang nagtutulak sa mas mahusay na problem-solving at innovation.
Ang mga lungsod at rehiyong puno ng iba't ibang uri ng tao ay kadalasang mas dinamiko, mas entrepreneurial at mas mabilis umangkop sa pagbabago. Kapag pinigil mo ang pagpasok ng bagong dugo, humihina ang kakayahan ng sistema na mag-renew ng sarili para iyang puno na ayaw nang tumanggap ng tubig dahil iniisip nitong sapat na ang lumang katas sa loob. Hindi agad-agad mamamatay, pero unti-unti itong hihina. Maging ang financial markets ay may sariling paraan ng pagsukat sa usaping ito. Ang mga investor ay hindi lang nakatingin sa susunod na quarter. Tinitingnan din nila ang long-term growth story ng isang bansa. Kapag ang isang ekonomiya ay may lumalagong populasyon, may dumaraming consumer, may sapat na labor supply, at may bukas na daloy ng talento, mas malakas ang confidence para maglagay ng pangmatagalang kapital. Kapag kabaligtaran ang signal, ibig sabihin ay kumikipot ang workforce, tumitigas ang labor market sa maling paraan, at lumalaki ang policy risk. Natural na bumababa ang sigla ng investment. Ang negosyo ay ayaw sa malabong patakaran. Ayon ito sa mundong pwedeng mabago ang immigration rules kada halalan. Kapag hindi makapagplano ng 5 o 10 taon ang kumpanya dahil hindi nito alam kung makakakuha ba ito ng tao, visa o legal stability, ang instinct nito ay mag-ingat, mag-antala o lumipat ng lokasyon. At kapag nag-ingat ang malalaking negosyo, lumalamig ang buong ekonomiya. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na dapat open border na lang ang solusyon. Hindi iyon seryosong pulisiya at hindi rin iyon ang kailangan ng ekonomiya. Ang kailangan ay matalinong sistema. Isang immigration framework na malinaw, mabilis, makatarungan at nakaayon sa tunay na pangangailangan ng labor market. Kapag kulang ang mga workers sa agrikultura, construction, caregiving, health services at high-tech sectors, dapat may legal at maayos na paraan para tugunan iyon. Dapat may predictable na ruta para sa mga taong matagal nang nagtatrabaho at nag-aambag upang makalabas sa anino ng underground economy. Kapag legal, mas protektado ang manggagawa laban sa pang-aabuso, mas patas ang kompetisyon sa pasahod, at mas maayos ang koleksyon ng buwis. Sa madaling sabi, ang matinong immigration reform ay hindi kaaway ng lokal na manggagawa. Sa totoo lang, pwede pa nga itong maging kakampi ng mas maayos na labor standards para sa lahat. Huwag din nating kalimutan ang sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Sa isang bansang mabilis tumatanda, tumataas ang pangangailangan sa mga nurse, home health aide, caregiver, at iba pang health workers. Marami sa trabahong ito ay hindi madaling palitan ng automation. Hindi pwedeng ipaubaya sa robot ang lahat ng pag-aalaga sa may sakit, matanda at mahihinang pasyente. Kailangan ng tao, tiyaga, emosyonal na lakas at tuloy-tuloy na supply ng manggagawa. Kapag masyadong sinakal ng Amerika ang pagpasok ng mga dayuhang handang magtrabaho sa mga trabahong ito, ang presyon sa health system ay lalo lamang lalala. Hahaba ang kakulangan sa staff, tataas ang gastos, at mas masakit ang magiging pasanin sa mga pamilyang Amerikano na kailangang mag-alaga sa tumatandang mahal sa buhay. Sa puntong ito, ang pagtingin sa migrasyon ay hindi na lang usaping pang-ekonomiya. Ito rin ay usapin ng dignidad, pag-aalaga, at kakayahan ng isang lipunan na suportahan ang sarili nitong mga matatanda. May mga bahagi rin ng Amerika, lalo na sa mga dating industrial town, na unti-unting nauubos ang populasyon at negosyo. Sa ilang lugar, Rust Belt at iba pang humihinang komunidad, ang mga migrante ang nagdadala ng bagong buhay. Sila ang bumibili ng mga lumang bahay at inaayos ito. Sila ang nagbubukas ng maliit na tindahan, kainan, repair shop o serbisyo. Sila ang nagdadagdag ng estudyante sa eskwelahan para hindi ito tuluyang magsara. Sila ang nagbabayad ng property tax at tumutulong magpanatili ng lokal na demand. Kaya sa ilang lungsod, ang migrasyon ay hindi problema kundi huling pag-asa laban sa tuluyang pagbagsak. Kapag ipinataw ang sobrang higpit na patakaran ng walang pakundangan sa lokal na pangangailangan, hindi lang border town ang natatamaan. Pati ang mga komunidad na desperado sa bagong residente at bagong sigla ay nasasakal. Sa bandang huli, malinaw ang sagot sa tanong na sino ang talo kapag sinisikipan ng Amerika ang pinto para sa mga migrante. Talo ang mamimiling nagbabayad ng mas mahal na prutas, gulay at karne.
Talo ang pamilya na nahihirapang umupa o bumili ng bahay dahil tumitindi ang housing shortage. Talo ang maliit na negosyo na hindi makahanap ng tao at napipilitang magtaas ng presyo o magsara. Talo ang batang Amerikano na darating sa panahong mas mabigat, ang pasanin ng pensyon at healthcare ng tumatandang populasyon. Talo ang universidad at research center na unti-unting nauubusan ng global talent. Talo ang tech sector na nakakakita ng talento at kapital na dumudulas papunta sa ibang bansa. Talo ang buong ekonomiya sa pangmatagalang laro ng innovation, competitiveness at demographic vitality. Ang pinaka-ironiko sa lahat, ang patakarang ibinebenta bilang depensa para sa ordinaryong Amerikano ay pwedeng maging isa sa mga dahilan kung bakit mas mahal ang buhay, mas mabagal ang paglago, at mas mahina ang kinabukasan ng kanilang bansa. Hindi dahil walang tunay na hamon sa border. Meron hindi dahil walang pressure sa lokal na serbisyo publiko. Meron din. Pero ang hamon ay dapat lutasin sa paraang matalino, hindi sa paraang galit. Ang ekonomiya ay hindi sumusunod sa sigaw. Sumusunod ito sa insentibo, supply, demand, produktibidad, demografiya at tiwala. At sa lahat ng iyan, kitang-kita na ang sobrang saradong patakaran sa migrasyon ay may mabigat na presyo. Kaya kung titingnan natin ang mahinahon, ang tunay na usapin ay hindi kung gusto ba ng Amerika ng migrasyon o hindi. Ang totoo, kailangan nito ito. Ang tanong ay kung paano nito pamamahalaan ang migrasyon sa paraang kapakipakinabang sa manggagawa, sa negosyo, sa lokal na komunidad at sa pambansang kinabukasan. Kapag pinairal ang takot, nagiging bulag ang pulisiya. Kapag pinairal ang datos at malinaw na pag-iisip, sakalang posibleng gumawa ng sistemang may kaayusan at may pakinabang. Sa dulo, hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang bansang gustong manatiling pinakamalakas na ekonomiya sa mundo ay hindi kayang tratuhin ng tao bilang simpleng banta lamang, lalo na kung ang mga taong iyon ang matagal nang tumutulong magtulak sa makina ng paglago nito. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may ambag ba ang migrasyon. Napatunayan na yan ng paulit-ulit. Ang mas mabigat na tanong ay ito. Handa ba ang Amerika na tanggapin ang katotohanang ang pakikipagdigma nito sa migrasyon ay pwedeng maging pakikipagdigma rin nito sa sarili nitong kasaganaan? At kung oo ang sagot ng kasalukuyang politika sa digmaang iyan, ang pinakamalaking talunan ay hindi ang nasa labas ng pinto, kundi ang mismong nasa loob ng bahay.